Sa kasalukuyan po ay may 8 migrant centers at 24 regional offices and coordination offices. Magdadagdag po sila ng mga support centers o yung tinatawag nilang supporters. Sa kasalukuyan po ay mahigit 50 at magkakaroon din po ang HRD Korea ng mga immigrant, mga Korean spouses na kukunin po ng HRD Korea para tumulong sa kanilang call center and translation services na sisimulan po sa July. Return support programs will be expanded to deal with large number of returnees this year. Marami pong pauwi ngayong taon hanggang sa susunod na taon, hanggang April 2012. So, magkakaroon po ng maraming returnee training programs. Babanggitin ko po yan sa inyo mamaya. Sending countries are requested to take responsible action and make sure that they do make their utmost effort to cooperate with the MOEL in promoting voluntary return of workers. Kagaya po ng nasabi ko, marami po ang dapat umuwi sapagkat matatapos na ang kanilang 3 years, 4 years, and 10 months, or 6 years as the case may be. At isa po yun sa ating provision sa MOU at sa MOU ng lahat ng bansa na kasama sa employment permit system ay ang voluntary return of workers. Sinabi nga po ay countries are requested to take responsible action. Binabanggit ko po yan sapagkat alisin niyo po sa inyong isipan na yung responsible action ay ang magpapahuli kami. Lalong-lalo na po ako daw ay magpapahuli ng mga nagiging illegal. Wala po kaming pinapahuli. Ang sinasabi lang po namin ay it's your judgment. At the end of your term, it is your decision kung ano ang gusto mong gawin. Sabi nga po ay tahakin ang tamang landas. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang tamang landas. Ganon din po ang ini-expect namin because we are considered leaders. Kayo po ang tumulong sa amin para tahakin ang ating mga kasama ang tamang landas. Countries with high rate of illegal stay of workers will be subject to suspension of receiving process. Maaari daw pong ihinto ang pagpapadala ng manggagawa or rejection of the MOU renewal. The labor quota for foreign workers is set at 48,000, which make up the number of replacement demand for workers whose sojourn period will expire this year and illegal immigrants who are subject of the crackdown. Huwag po tayo mag-alala sapagkat hindi naman po tayo masasubject sa suspension of the receiving process sapagkat sa darating pong Lunes ay may mga opisyal ng Ministry of Labor, working level officials of the Ministry of Labor of Korea, the KEIS, yung Korea Information Service, at ang HRD Korea para po sa Sending Public Agency System Installation. Yung po yung paglalagay sa roster ng mga manggagawa. At magkakaroon na rin po ng initial discussion on the MOU. Doon po sa Labor Ministers meeting with ambassadors of EPS sending countries, nandun po ang ating ambassador at yan po ay pinadala namin sa inyo sa email at yan din po ay nasa website. Yun pong petisyon ng humigit kumulang 1,680 Filipino workers and 308 Korean employers. Ito po ay meron pong prepared statement si Ambassador at ito po ay ibinahagi niya para magkaroon ng improvement sa EPS regulations. Ano po ba ang binanggit ng ating mahal na Ambassador na nilalaman ng petisyon ng mga manggagawang Pilipino? Ang waiver of the retaking of the Korean language test and other requirements for workers who have returned to the Philippines but who wish to return to Korea under the EPS scheme. Yun pong waiver of the retaking of the exams dun sa nakakomplete sojourn, yung nakabuo. Hindi naman pwedeng magpa-waive dun sa iba. Yun po ay isa sa ating linagay sa sinabi ng ating ambassador na nakasaad sa inyong petition.
extension of the age limit, which is 38 under the existing MOU. Isa rin po yan sa hiniling natin. And then the extension of the stay of workers beyond the prescribed maximum of 4 years and 10 months. So, humihiling po tayo ng, yung nararinig ko laging, may extension pa ba? Yan po yung hinihiling din natin. And then, the reduction of the waiting period of 6 months before a former worker can return to Korea for a new sojourn. Yan po yung laid off or waiting time na 6 months bago ka makakuha ulit ng exams. Hinihiling din po sana natin kung sakali ay pwede nilang i-consider na yung mga nakakomplete sojourn ay wag na magkaroon ng waiting time. Yun pong 4 na items na yan ay napakinggan at ito po ay in fact binasa ng Minister of Labor at ang sinabi nga po niya ay some of the items should be accepted in the future. Nabasa niyo naman po yan sa email at nabasa niyo rin po sa website. So, in the meantime, dahil po marami ang nagtatanong, ano na ba ang development sa petition, sa kasalukuyan po, kung ano po yung nakasaad dyan, yun po ang development. Pinag-aaralan po ng Ministry of Labor at ang pag-aaral po ay hindi lamang sa kanila, kasama din po ang ibang ahensya ng gobyerno dito sa Korea. So, yun po ang nangyari noong March 18, 2011. Nabanggit ko po kanina na i-expand ang training program. So, ano po ba yung mga training programs para sa EPS? Yun po yung Employment Adaptation Training Programs for Workplace Change of Workers. Ito yung workplace switching. So, yun pong nagpaparelease during the certain period ay pwede ko yung karoon ng workplace switching seminar. Nung last year po ay meron kaming ugnayan sa HRD. Meron pong nagkaroon ng mga workers na nagkaroon ng workplace switching at sila po ay nag-seminar sa Wijungbu Migrant Center. Last October 18, 2010, Rose, sa Wijungbu. Now, ano po yung objective niya? To support the foreign workers who change workplace for stable employment in the new workplace. Ang ibig sabihin po nun ay para makapag-adapt kayo sa inyong linipatan at para siguro huwag nang lumipat ulit. Kaya sineseminar na para huwag lumipat ulit, para hindi tayo palipat-lipat. Oo, kasi isa daw ang Pilipino sa masyadong ina-avail ang kanyang maximum period of transfer. Kuminsan po ay isang buwan pa lang ay balak nang lumipat. Vocational Competency Development Training Program, ito po ay para sa mga active foreign workers working in industry fields under the EPS to strengthen their adaptability and to support the productivity improvement of the small and medium enterprises. Ang curriculum po ay tungkol para sa general job or manufacturing, ang basic skill, practical terms for field and industrial safety. Sa designated jobs po, ito yung electrical welding, forklift driving, computer utilization, and automotive repair. Meron din po sa suggested jobs, ship manufacturing, welding, drawing, and reading, electric assembly, excavator driving. Ano po ba yung magiging benepisyo niyan? Yan po ay may training certificate, training record on the EPS system, at priority to occupational skills and setup ng business training. It's 48 hours sa 63 specialized training centers. Ilalabas po namin kung ano yung mga centers na yon soon as we have received from HRD Korea. Ang training po ay magsisimula May to August 2011 for the first batch, September to November for the second batch. Every Sunday, wala po yung bayad, dyan po ay libre, samantalahin po natin.